So meron ako ditong laptop na grabe pagdating sa kanyang durability. Na tipong kahit sa screen mo siya hawakan hindi siya basta-basta na mababali. Kahit ipitan pa ng ballpen hindi basta-basta na mababasag ang screen panel. And meron pang water spill resistant na keyboard. Pati na rin yung I/O port niya kayang mag-endure up to 9 kg na force. At kahit drop test kayang mag-survive. Na-review na natin yung Asus ExpertBook P5. Yun yung pinaka-flagship sa ExpertBook series and yun din syempre yung pinakamahal. Na-review na rin natin last video itong Asus ExpertBook B3. So yun naman yung currently parang pinaka-mid-range or parang nasa gitna. And ngayon pag-uusapan naman natin yung Asus ExpertBook P1. So ito naman ngayon guys yung parang pinaka-budget friendly ng Asus ExpertBook series dahil ito na yung pinakamura pero very capable pa rin na machine. So maganda dito guys, even ito yung pinakamura, siya din yung currently na may pinakamalaking display. So in comparison, ito yung Asus ExpertBook B3 and ganito rin kalaki yung Asus ExpertBook P5. Pero pag kinumpare natin siya dito sa Asus ExpertBook P1, talaga namang lumiliit itong color black. Kaya naman kung naghahanap ka ngayon ng maganda at premium na laptop na may magandang build quality, mahabang battery life, and kung ang gusto mo din yung may pagkalakihan yung display, supported na mga latest AI features, may magandang performance, and higit sa lahat, yung matibay, di ba? And syempre, ayaw naman natin ng masakit sa bulsa, di ba? Kaya kung yan yung hinahanap mo, sakto yung video na to. First of all, pag-usapan na muna natin kung magkano nga ba to. So yung current SRP nitong Asus ExpertBook P1, yung 15.6 inches na model nagkakahalaga ng 37,995 and yung 14-inch model naman nagkakahalaga ng 34,280 pesos. Dagdag nyo pa dito, may makukuha kayo na XP Pen Deco Mini V2. So kung familiar kayo sa parang pad and ball pen na parang kinakabit sa computer, para pwede kang pumirma, pwede kang mag-drawing digitally, yun yung libre. And may makukuha din kayo na Asus Limited Tote Bag. Ngayon punta muna tayo sa specs nitong Asus ExpertBook P1. No? Actually meron siyang dalawang variant. Yung unang variant is naka Intel Core i5 na naka 13th gen and yung pangalawa naman is naka Intel Core i7 na 13th gen din. Pero ang pag-uusapan muna natin yung hawak ko ngayon dito na naka Intel Core i5 13th gen kasi yun yung meron ako. So meron tayo ditong 16GB na RAM, meron tayong 512GB na internal storage, naka Windows 11 Home na rin siya, and yung kasamang charger is 65 watts. So mga around 1 hour 20 minutes or 1 hour 30 minutes kaya niya mag full charge from 0 to 100. Expandable din pala yung RAM niya up to 64GB. Pati na rin yung internal storage niya pwede niyong dagdagan up to 1TB. And yung pangalawang slot naman ng storage is up to 512GB na SSD. Pagdating naman ngayon dito sa pinaka screen and display niya, yung hawak ko dito is meron siyang 15.6 inches na merong 1080p resolution na merong up to 250 to 300 nits na brightness, and ang maganda din sa kanya ay may tinatawag siya na anti-glare dito sa kanyang display. Ang ibig sabihin lang nun, kahit na medyo may pagkaliwanag sa paligid ninyo, nakikita nyo pa rin ng malinaw yung kanyang screen dahil sa pinaka-coating ng display. And dahil nga mas malaki yung laptop na to compared dun sa other two laptops na na-review natin, talagang full size yung kanyang keyboard. So meron siyang numpad. So kumpletong-kumpleto, diba? And ang napansin ko din dito sa keyboard niya, may pagka-textured yung finish niya. Pero kahit na full size yung keyboard niya, maganda pa rin yung parang pinaka-travel ng kamay ninyo and daliri ninyo. Kumbaga, hindi malayo yung mga keys, naabot nyo pa din. Like for example, ito yung kamay ko. So, kaya kong abutin yung escape button, yung pinaka-dulo, and yung power button. Pero kaya ko pa rin abutin yung mga nasa gitna and yung mga nandito sa baba. So, may pagkalakihan yung space niya dito sa lower part. Meaning, may magandang resting space yung pinaka-wrist or yung kamay ninyo. Kaya kung ginagamit nyo siya hindi kayo nangangawit. And pagdating sa pinaka-keyboard niya, maganda yung feedback niya. Hindi kailangan ng sobrang force para pindutin yung mga button. 1.35mm pala yung kanyang key travel, kaya very comfortable siya. So may pagkalambutan siya pero hindi naman yung sobrang lambot na parang magkakaroon kayo ng accidental touches pag parang nadampi lang ng daliri ninyo. Yun nga lang, kung gaano kalaki yung keyboard niya, medyo lumiit ng konti yung trackpad niya. So kung idalagay natin dito yung daliri ko, no,
So, saktong-sakto, kasya yung 4. So, in comparison, ito yung sa Asus ExpertBook B3. Kung makikita nyo naman kung gaano siya mas malaki, yung pinaka-trackpad niya compared dun sa P1. And kung medyo papansinin mo talaga, parang hindi siya pantay. Kumbaga parang wala sa gitna yung trackpad niya. Pero most laptops naman, ganun talaga yung pinaka-design niya. Usually, ganito talaga yung design pag full size yung keyboard. Para medyo pantay siya sa spacebar. And para pag ginagamit nyo yung numpad niya, hindi kayo magkakaroon ng accidental touches dito sa trackpad niya. Yun nga lang kung hindi kayo masyadong sanay sa ganung type of layout, medyo magiging annoying siya ng konti sa umpisa. And kung mapapansin nyo din pala dito sa trackpad niya, supported niya na rin ang fingerprint scanner and compatible din siya sa Windows Hello. Another thing na nagustuhan ko dito sa Asus ExpertBook P1 ay yung kanyang sound quality. Normally, pag mga budget laptop na nasa around 30 to 40,000 yung range, hindi ganun kaganda yung parang pinaka-audio quality niya. Pero ito is magandang gamitin for media usage. Idagdag nyo pa dito yung malaking screen niya, talagang perfect pag nanonood kayo on the go. So ito iparinig ko sa inyo. Ngayon naman pagdating dito sa kanyang mga ports, meron tayo ditong dalawang USB 3.2 Gen 1 na Type A. Yung isa nandito sa left side and yung kabila nandito sa kanyang right side. And kung may Type A, meron din tayo ngayong dalawa na USB 3.2 Gen 2 naman na Type C. So nandito sa taas yung isa. So pwede na rin kayo dito mag-charge. And baba lang kayo ng konti, andito naman ngayon yung pangalawa. Meron na rin siyang audio jack port. So kung gumagamit pa rin kayo ng mga wired earphones, so pwede nyo ikabit dito. Meron tayong Ethernet port and Thunderbolt. Meron na rin pala siya dito guys na tinatawag na privacy shield. Kung napapansin nyo dito sa may camera part niya, so nauusog siya. So pwede nyo i-open and pwede nyo i-close. Kaya kung ginagamit nyo yung laptop for video call and parang after the call, parang medyo takot pa rin kayo na baka gumagana pa rin yung camera, ayan, pwede nyo na siyang takpan ngayon. Hindi na kayo maghahanap ng tape, hindi nyo na parang kukuluban yung pinaka-webcam niya kasi may built-in na nga na privacy shield. And sabi ko nga kanina, very durable siya na yung hinge niya tested ng 50,000 times na open and close cycles. And kahit hawakan nyo pa siya sa pinaka-hinge niya, hindi siya ganun kadali na mababali. And kung may pagka-rough kayo sa pagsasara ng laptop ninyo, don't worry, matibay yung screen panel niya na kahit ipitan nyo pa ng ballpen sa gitna tapos bigla nyong isara, hindi siya nababasag. Yung keyboard niya water resistant na, kaya kung ginagamit nyo yung laptop sa work nyo, hindi kayo matatakot na parang habang umiinom kayo matatapunan siya ng tubig. And katulad ng ExpertBook P5 and ExpertBook B3, tinry ko din siya sa drop test. Pati na rin yung I/O port niya kayang mag-endure up to 9 kg na force. Dagdag nyo na din dito, meron kayong kahit papano magandang warranty coverage. So meron kayong 3-year on-site service warranty, 1-year accidental damage protection, at international warranty over 80 countries. Kaya kung medyo may pagka-rough kayo gumamit ng laptop or talagang bugbog kung bugbog, talagang pantrabaho kung trabaho kayo gumamit ng laptop and may damage na nangyari dyan, at least, di ba, kampante kayo na masasakop siya ng warranty. AI capable na din siya, meron na din siyang dedicated copilot button para sa day-to-day use ninyo. And kung usually talagang ginagamit nyo yung laptop ninyo for business calls, conference meeting, or kung nag-online class kayo or online teaching, ang maganda dito may tinatawag siya na AI noise cancellation. So ito ngayon guys, yung sample video quality nitong Asus ExpertBook P1. Tatry din natin gamitin ngayon yung pinaka parang AI noise cancellation niya, kung gagana ba agad, kung once na tinurn on ko tong electric fan, kung mababawasan yung pinaka parang voice quality natin, no? So try natin, on natin. Yan. So again, ulitin ko, gamit ko ngayon dito is the Asus ExpertBook P1 and tinatry natin ngayon yung video quality and yung mic quality nitong laptop na to, kung gumagana ba yung AI noise cancellation niya. Meron na din siyang tinatawag na AI webcam with watermark. Meron na din siyang AI translated subtitles. So kung gusto nyong i-backtrack or balikan kung ano ba yung mga napag-usapan ninyo sa meeting ninyo, pwede nyong gawan yan ng written transcript nang hindi na kayo nahihirapan. So papasok doon yung AI meeting minutes. So may tinatawag din siya ngayon dito na AI meeting minutes. So ito very useful to I think sa mga teacher or sa mga
Basically, basta yung work mo kailangan mong balikan, kailangan mo i-backtrack, may hindi ka naintindihan, may hindi ka narinig dun sa parang pinaka-meeting or conference ninyo, itong AI Meeting Minute, ang gagawin niya, parang i-convert niya or pinapakinggan niya muna yung parang pinaka-pinag-usapan ninyo. Then, pag in-stop nyo, pwede kayong gumawa dito. Yan, kiklik nyo lang tong Start Transcript. So, ibig sabihin, yung buong audio na nadinig niya, i-convert niya into a written parang note, no? Para mabasa ninyo nang hindi nyo na parang papakinggan ulit transcribing into English yung nakalagay sa kanya. Pero once na natapos naman siya mag-load, Tagalog pa rin naman siya. So ayan, no, 'di ba? So I think magiging useful to sa mga through online talaga yung mga trabaho, 'di ba? So yun yung ilan sa mga highlight AI features nitong Asus ExpertBook P1. So yun guys, yung review natin para sa laptop na to, isa sa pinakamagandang budget-friendly na choice. Pero still very capable, very durable na laptop na pwede nyong mabili. And ayun lang guys, don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.